Magandang araw mga kababayan. Ito yung ating trabaho dito sa abroad. Sa po akong OFW, kailangan ko ang inyong atensyon. Gusto ko nang umuwi sa Pilipinas. Pagod na ako, pero wala akong lakas loob dahil tulad ng iba, gustong umuwi sa Pilipinas pero walang hanap buhay na pwedeng walang lakas loob tayo kasi wala naman tayong hanap buhay na pwedeng pasukin. Pero sa likod ng inyong tulong, sa tulong nyo, magkakaroon ako ng lakas loob. Ano ba ang inyong pwede mong matulong sa akin? Sa isa mong pag-subscribe ay napakalaking tulong yan para sa akin. Malaking tulong yan para sa akin at para sa aking pamilya. Isa po akong flower maker dito sa abroad. Nagsimula po ako 2019 siguro. Ang una kong naging employer is lokal. Taga dito mismo. At ang nangyari, ngayon sa una maganda, mabango dahil isa nga akong florist. Hindi sa pagmamayabang, isa po akong magaling na florist. Pero ang nangyari, sa una lang pala magaling. Sa una lang mabango yung iyong pangalan. Pero nang nakarating na ako dito, ang nangyari, minsan hindi sumasahod. Minsan isang buwan, dumating yung panahon, 2 buwan, hanggat minsan 3 buwan pa. At ang nangyayari, pag sumasahod, 1 buwan lang yung binibigay, so may balance pang 2 buwan. Ganon yung aking karanasan sa unang employer ko dito sa abroad. Hindi ko napapangalanan kung ano yung employer or kung sino. Basta't ang manager is kapwa natin na Pilipino. Di ba? Pero kala ko napakasarap ng aking buhay noon. Napakasarap ng aking experience sana kasi kapwa Pilipino yung ating yung amo, yung namamahala. Kaso yun nga, yun, instead na suportahan tayo, tulungan tayo, napakahirap. Basta't kumita sila ng pera, ayos na sa kanila. Yun ang nangyari. Tapos, kaisa-isa lang ako na empleyado na naglakas loob para makatakas doon, para makawala doon. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi na nga sumasahod ng 3 buwan. Napakahirap. Alam niyo ang naging tumatak sa isip ko. Kahit anong mangyari, aalis talaga ako. Yung ginawa ko, nag-resign ako. Ginawa ko ang lahat. Sobrang kaba ko doon kasi kalabang ko noon is lokal. Pero wala naman akong ginagawang masama. So, kumbaga kampante ako. Ang sabi ko lang sa sarili ko, ma-approve man yung aking in-apply dito sa ministry, okay. Pero kung hindi ma-approve, hindi ako makakalipat sa ibang company, hindi ako, ang roles ko sa aking buhay, hindi po ako itlog na bababasag pag umuwi ako sa Pilipinas. Yun po yung aking role sa buhay. Kaya sa mga gustong lumipat dyan at kayo po ay inaabuso, hindi kayo pinapasahod, huwag kayong matakot. Hindi po tayo itlog na mababasag pag umuwi tayo sa Pilipinas. So ayun, naglakas loob ako. 3 months, nag-antay ako ng approval. Sobrang kaba ko na noon, pero ayun nga, sa likod ng aking pagdarasal, lakas loob, na-approve ako. Alam nyo, binalikan ko dun yung aking employer. Kaso, ang aking lang nakausap is yung manager na kabayan natin. Ang sabi niya, napakaswerte mo naman. Tanda ko pa, at saka nakikita ko sa kanyang mga mata, galit na galit siya sa akin. Kasi akala niya, hindi ako ma-approve. Ito yung aking kinikwento sa inyo, totoong karanasan ito. Kapwa mo Pilipino ay hindi ka susuportahan. Kaya kung mayroon kayong nababasa na nakikita nyo, mas maganda pang boss or mas maganda pang amo yung ibang lahi kaysa sa kapwa natin Pilipino. Pero hindi naman lahat mga kaibigan ko, mga kababayan ko ganyan. Pero meron talagang mga ganyan na mga tao. So kung mapapanood naman ito ngayon, God bless na lang sa iyo, kabayan.
ikaw ay aking nang napatawad. At kung ako naman ay kukumustahin mo ay ito, magandang aking napasukan. At naging medyo successful. Hindi katulad ng pamamalakad mo na instead na pakinggan mo ang iyong empleyado, masyado mo pang niluludlod. So, ayun, kung nakakapanood ka sa akin, God bless sa'yo, mabuhay ka, God bless sa pamilya mo. Yun ang aking response sa'yo. Hindi kita sasabihan ng makakasama sa'yo. Sana ho, dumating yung panahon na ma-realize mo yan. Hanggang ngayon, wag mo na sanang gawin. Yun lang. Wag nang marami tayong sabihin. So, ayun, nakatakas na nga ako doon. Nakaalis ako. Umalis ako, walang kwentuhan, wala kahit ano. Ang importante, nakaalis ako. Yung pera hindi binigay sa akin na pinagtrabahoan ko ng almost 4 years. Wala ho akong natanggap na pera. So, yun na nga. Sabi ko sa aking sarili, kikitain ko pa yon. Hindi lang ako magkaroon ng ayaw ko ng problema at ayaw ko ng parang anuhan ba, sakit ng ulo. So, sabi ko, makikita ko yan. Tapos, naka-apply ako sa isang company. Lokal ang may-ari. So, maayos-ayos naman ang aking kalagayan doon. Panalo. So, hindi na ako naka-accommodation. Kasi dati, naka-accommodation ako. Pag naka-accommodation, tapos yung amo mo ay kabayan, 24 hours binabantayan ka niyan. Para kang sinusubaybayan ng iyong buhay. Wala kang karapatan sa buhay mo. Ganyan yung kapwa natin Pilipino. Hindi lahat ha. Meron mga ganyan. So, nung ako yung nakatakas doon, ayun. Wait, one. Okay. Nung ako na nakatakas doon, doon ko nasubukan na magsarili na magrenta ng bahay, sumahod ng buwan-buwan, doon na dahan-dahan. After 1 year naman, ang nangyari is, nagsirado na naman yung aking tinatrabahuan. At pagkatapos nun, ayun, sa awa ng Diyos, nagplaplano na ako umuwi ng Pilipinas nun. Pero sa awa ng Diyos, nakita ko may nakapost sa Instagram. Balikan ko yun. May nakapost sa Instagram, nag-hiring. Ang sweldo pa na may umaabot ng 8,000. Ang sabi, sinubukan ko, 8,000 real ha? Sinubukan ko. What is this, bro? Which one I will make, bro? Bro? Which one I will make? Your choice, bro. What wrapping this one? Black wrapping ka na. Black. John Berry. Black wrapping ha? Excuse, bro. Mamaya ha, kasi napaka-busy ko. Sa sobrang busy ko, sinisingit ko yung pag-vlog ko. Kasi ika nga, itong aking vlog, kahit umuwi ako sa Pilipinas, hindi ko ito tatalikuran. Si YouTube, sasahuran ako kahit ako may lagnat. Itong aking company, pag umuwi ako sa Pilipinas, pag nag-lagnat ako, sasahuran ba ako? Hindi ako sasahuran. Sa ating company, may gamit lang tayo pag magtatrabaho tayo. Pag wala ka ng pakinabang, wala ka nang sasahurin. Yan ang katotohanan. Kaya itong aking YouTube, pinagtsatsagaan ko to. Dahil alam ko, ito ang kahuli-hulihang alas ko pag uwi ko sa Pilipinas. Diyos ko Lord, laki nito. Kaya ako ho ay nagmamakaawa. Binababa ko yung aking dignidad. Subscribe nyo naman ako, mga kababayan ko dyan. At yun na nga, ako yung naka-apply dito. Dito sa trabaho ko ito, kita nyo naman, mga katrabaho ko, mga ibang lahi, mga Sri Lanka, Nepali, Bengali, may iba-ibang lahi. Sri Lanka. Ayun. Dito ko nasubukan yung mga ibang lahi na amo. Doon ko nasabi na totoo nga ang sabi nila na mas maganda yung ibang lahi ang inyong amo kaysa sa kapareho natin na Pinoy. Kasi nga, totoo yung nakikita ko na sinasabi nila na parang tagapagmana ng shop kung makaasta. Totoo yan.
Naranasan ko yan. Napakahirap dito sa abroad. Nakatesting na rin ako dito sa abroad ng tutulog. Walang lamang ang tiyan, kumukulo ang tiyan. Subukan ko yan. Yung sasahod ka na hindi mo alam kung kailan ka sasahod. Diya sabihin sa'yo, yun, nasubukan ko rin yan. Yun ang kabayan pa yung dati kong amo. Subukan ko yan. Grabe. Kung sino pa yung kababayan mo, parang yun pa yung parang magluludlod sa'yo. Hindi ka susuportahan. Hindi ka pagtatanggol. Maraming ganyan mga kababayan dito sa abroad. Grabe yung aming trabaho mga kaibigan. Ito pala yung aming mga ginagawa. Ito yung mga dambuhala na mga buke. Ang kadalasang customer dito, kadalasang bumibili dito, ay mga mayayaman ng mga tao. Kasi makikita niya naman sa aking mga vlog, ay mga dambuhalang buke. Pasensya ko na kayo kung nilalagay ko si Idol Rapitol po sa aking thumbnail, sa aking harap. Kasi alam niyo mga kaibigan, pasensya na kayo at sorry sa inyo kung minsan napapapindot kayo. Pasensya na kayo kasi hindi niyo ako papansinin. Alam ko hindi niyo ako papansinin kasi hindi naman ako sikat eh. Hindi naman ako sikat. Hindi niyo ako papansinin. Kaya ilalagay ko si Idol Rapitol po para pansinin niyo ako kasi siya sikat siya. At syempre, pag nilagay ko siya, pag pinindot niya, makikita niya ako. Yun lang ang aking paraan para mapansin niyo ako. Tapos, i-subscribe niyo ako. Sa likod ng aking pagtsatsaga na ito, alam niyo yung palagi natin iniisip, mga kapwa ko kababayan. Kahit busy-busy tayo, ang ating iniisip yung mga mahal natin sa buhay. Paano natin mapapasaya, paano natin mapapadalhan buwan-buwan. Yun ang katotohanan. Medyo mahirap. What is it? Nice bro. Nice. Yeah, nice. 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 Oh, yun. Try natin ang ating kwentuhan. Kaya sa mga nangangarap maging OFW, dapat ay may baon ka na lakas loob at tibay. Kasi dito sa abroad, hindi ho madali. Kasi dito sa abroad talaga, dito na pumasok sa akin yung halaga. Kasi, imagine mo sa Pilipinas, ayaw na ayaw ko yung trabaho, yung magtatanim ako kasi maputik, magtatanim ako ng palay, tanim ng saging. Pero pagdating ko dito sa abroad, dito ko na-realize na mas masarap sa Pilipinas. Dito na nag-sink in sa aking isipan, kinumpir ko yung buhay sa dalawang bansa. Mas masarap pa rin sa Pilipinas. Kaya, hirap nga eh. Kasi pupunta kami dito sa abroad, magtatrabaho. Tapos mag-iipon ng pera para magbakasyon sa Pilipinas. Magulo nga ang buhay eh. Pero kung totoosin talaga, sa Pilipinas, basta't matyaga ka lang para sa akin. Mabubuhay ka at magkakain ka. Dito sa abroad, mga kaibigan, maniwala ka. Pag hindi ka magtrabaho, wala. Wala kang kakainin. Wala kang kaibigan, halos. Pera na lang kung mayroong lalapit sa iyo na maganda ang puso. Yun ang katotohanan. Dito sa abroad, kailangan doble tayo. Hindi pwedeng papatay-patay. Depende na lang kung yung iyong papasukan ay maganda na company. Tulad sa atin na sakto-sakto lang. Sakto lang ang kinikita. Mahirap. Maraming mga Pilipino ang gustong umuwi sa Pilipinas, kaso naman natatakot. Alam niyo kung bakit? Natatakot na walang panggastos, walang pangbayad ng kuryente, walang pambili ng pagkain sa bawat araw at buwan-buwan. Yan po ang nakakatakot. Siyempre. Bro, cash this one? Cash order? Count this one? Then all take. Give the new one. All damage system, bro. Okay? Okay. So, ayun.
Maraming katulad ko na gustong umuwi sa Pilipinas. Kaso nga, dahil marami ang umaasa sa atin sa Pilipinas, hindi tayo makauwi. Marami din tayo mga kababayan na umuwi sa Pilipinas, matanda na. Pagdating sa Pilipinas, mahina na, nagkakasakit, ma-hospital, patay. Yun, maraming katotohanan yan. Maraming nangyayari dyan. Hindi ako nagsasalita ng hindi totoo. Katotohanan yan. Instead na na-enjoy mo sana ang iyong buhay, wala. Puro trabaho, 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 padala sa Pilipinas. At pag uwi mo sa Pilipinas, hindi mo na na-enjoy ang buhay. Kaya panawagan ko sa ating kapwa OFW, kung kayo ay nandito sa abroad, especially sa Middle East kasi napakahirap, magtira po tayo ng para sa atin, mag-ipon tayo dahil hindi habang buhay nandito tayo sa abroad. Napakahirap pag uwi natin. Tayo ang walang-wala kasi wala lalapit sa atin. So, kailangan magtira tayo. Tulad ko sa trabaho na ito, sana pag uwi ko sa Pilipinas, siyempre magtatayo tayo ng sarili natin na flower shop. So, ayan ang kagandahan ko sa trabaho ito. Paano kung ikaw ay trabaho mo ay kadama? Napakahirap naman pag umuwi mo sa Pilipinas, magkakadama ka pa rin. Siyempre, alam mo naman sahuran sa mga ganyang trabaho. Hindi ko naman sa minamaliit, pero maliit talaga ang sahod. Kaya, mag-isip-isip ng maayos, mag-ipon, dahil ang abroad ay temporary lang. Yan lang may advice ko sa inyo. Dahil, alam nyo mga kaibigan, habang ako'y nasa duty, habang ako'y nasa trabaho, yung ating isipan nasa Pilipinas, kung ano yung for good business na aking pwedeng gawin. Yan itong ating nagawa. Napakalaki! Ano yung aking pwedeng hanap buhay na pagkakakita pag uwi ko sa Pilipinas. Nagtatrabaho ako pero malayo ang aking isipan. Pero ngayon, yung aking isipan, good bro, good. Yung aking isipan ay nakapokus sa inyo siyempre. Kikita nyo, naobserbaran nyo, lahat ng ginagawa halos sa tanong ng tanong sa akin kung anong gagawin. Kasi tayo yung dito, kumbaga medyo nakakataas-taas ng konti. Ang hirap nito, pag nagkamali, minsan ginawa nila, ako ang sasagot lahat. Ganito dito. Tulad nito, medyo patay na. What is that, bro? White wrapping this one. White wrapping. Give me, bro, give me. Give me. Ito naman yung ating garden rose. Bibihira mo lang ito makita sa Pilipinas. Garden rose. Ha? No problem, bro. It's up to you. It's up to you. No problem. Mamahalin mga rosas ito. Ayan na. Ito naman yung Mami Blue. Ito. Bihira mo lang din makikita yan sa Pilipinas. Hindi yung kinulayan. Natural kulay yan ng ating rosas. Bango yan. Tinatanggal ko kasi kanina ginawa itong parang ready na. Kaso ngayon medyo papatay yung kanyang bulaklak kaya pinalitan natin ng bago, yung fresh. Ayun kababayan, baka naman ako ay nananawagan sa ating mga kababayan. Kung ikaw ay mabuti ang puso mo ay ako ay humihingi sa iyo ng kunting alalay, kunting pag-subscribe. Yan nga. Yan ay napakalaking tulong yan para sa akin. Yung pag-subscribe mo sa akin, nalaking tulong yan. Kahit
isang subscriber lang yung pumasok sa akin, malaking tulong sa akin yan. Kasi yung pa isa-isa araw-araw, pag naipon yan sa pagkatapos ng aking kontrata dito, hindi ko mapapansin, marami na yan. At syempre, pag medyo marami-rami nating subscriber, uwi ako sa bukid, doon tayo share sa ating mga videos, mga inspiration videos para sa ating kapwa mga OFW na gustong umuwi sa Pilipinas. Di ba? Para makapagbigay din ng inspirasyon. Lalo dyan sa mga takot umuwi dahil ika nga mahirap sa Pilipinas, walang hanap buhay sa Pilipinas. Yun. Yun palagi ang aking naririnig. Walang pera sa Pilipinas. Pero para sa akin naman, meron siguro, marami sigurong pera kahit sa lugar. Basta't masipag ka lang. Yun ang aking, nasa akin. What is that? What is that, bro? What is that? Check this one. Oh. Count this one, then give one bunch. Count this one, bro. All. 12. Give me one bunch. Ayan, tapos na. I-release ko na ito doon. I-release ko na ito papunta doon. Ayan, oh. Laki niyan. Ganda. Bro. Good, bro. So, ayun mga kababayan, medyo nanginginig na tayo sa, gutom. Hindi pa tayo nakakakain. Kumain ako ng lunch. Kanina pang mga alas 12:30. Hanggang ngayon. Yeah, okay bro. Hanggang ngayon ay 7:24 na in the evening. Ito, pasalamat. Meron tayong dalang saging. Kain tayo. Nanginginig na yung aking mga laman. Ating mga kababayan dyan, kung interesado ka sa Bulaklak, gusto mong magnegosyo ng mga flower shop, yung car trunk na surprise, magandang negosyo yan. Siyempre, hindi ko naman ipagmamadamot yung ating mga natututunan. Kung gusto niyo matuto, mag-subscribe lang kayo sa akin at pwede kayo mag-comment dyan sa ating comment section para matulungan ko kayo. Yan. Ganyan yung technique para bumuka yung ating roast. Pinapalitan ko yung mga patay na. Kasi baka magkaroon tayo ng complaint, mahirap na. Ayun, nagsisilaglagan na. Para sa akin mga kabayan, mas maganda kung gamitin yung cutter kaysa sa gunting. Lalo na pag napakatalim ng cutter. Ito yung aming brand Tess Variety Garden Rose. Tess Rose. Meron talaga siyang signature. Pero tinatanggal namin yung signature para hindi makita ng mga customer. Kasi pag nakita nila, baka meron silang sariling interest, kumuha sila doon at magtayo sila ng sarili ng negosyo dito, di ba? Pero sa Pilipinas, hindi ito advisable kasi napakamahal ng kuha dito. Sa Hunan pala ito kinukuha, direct. Hindi ito sa Kenya. Meron pinagkukunan sa Kenya, mas mura, pero bibihira lang kami kumuha sa Kenya. Kadalasan namin is Rosa Prima. Yan ang aming supply ng aming mga rose. Dito mga kababayan, yung mga bulaklak, lahat ng bulaklak wala ditong pangpatay. Hindi katulad sa Pilipinas na meron tayong
mga pampatay, pang-opening. Walang mga pampatay dito. Lahat ng bulaklak dito, kahit anong arrangement, lahat para sa buhay. Okay? Hindi katulad sa Pilipinas na yan tinatawag na para sa mga nilalagay sa mga burol, yung corona tinatawag. Yung mga ginagawa sa mga St. Peter, di ba? Mayroong mga arrangement, mayroong mga stand. Wala ditong ganyan. Kadalasan talaga lahat pang regalo. Sa opening mayroon din. Sa mga opening mayroon. Pangbuhay dito ang bulaklak, lahat ng bulaklak pangbuhay. Wala ditong sinasabing ito pampatay ito, wala. Kahit anong klaseng bulaklak pa yan. Ayan, oh. Excuse bro. White wrapping. Excuse me. Oh!